Sinalaka ng unang bahagi ng proyekto ang paggawa at pagsubok ng sasakyan panghimpapuwid na may dalawang rotor gamit ang 3-dimensional printed na ulo ng rotor para sa control. Ang mga rotor head na ito ay simple. Bawat talim ay malaking nakakabit sa hub at may eksaktong galaw ng motor. Nabigyan ng sapat na kontrol para mapanatiling nasa ere ang sasakyan panghimpapawid. Ngunit, hindi ito agad lumipad sa unang subok dahil sa panginginig ng frame. Ngunit nais ito gamit ang mas matibay na wings pa at muling dinasinyo mga mounting ng motor. Pagkatapos, bumili ako ng mas malalaking blades na ito na mas mahaba ng kaunti at wala ring tatak sa pag-asang magbibigay ito ng mas malakas na thrust. Dahil kapag inundan na natin ang fuselage dito, mas magiging mabigat ito. Pero bumalik ang pagyanig at mas seryoso yata ang sanhi kaysa sa una kong akala. Sa slow-mo, mukhang ang maliliit na pagyanig mula sa pagpivot ng mga blade ay bahaging magpapabaluktot sa frame na bumabalik sa rotor head at nadudulot ng kakaibang galaw ng blade pitch. Ang matinding anggulo ng blade ay nadudulot ng dekanais-nais na load sa motor, nagpapalakas ng pagyanig at nadudulot ng pagkawala ng lift sa rotor head. Tandaan, ang mga pangyanig na ito ay umuyuko sa 20 mun carbon fiber tube na parang hilaw na spaghetti, kahit napakatibay ng mga ito. Pwede akong bumalik sa lumang blades, pero kung maliit na pagbabago lang ay malaki na agad ang epekto sa performance, ayoko nang isipin ang mangyayari pag nilagay ko na ang fuselage dito. Dahil dito, nagsimula akong magdisenyo ng rotor head ng helicopter na may swash plate at linkage. Habang ginagawa ko ito, nakatanggap ako ng email mula sa original na designer ng freely hinged rotor head system. Kung hindi mo pa napapanood ang dati kong video tungkol sa swash plateless helicopter, ang idea ay inimbento ni Jimmy para sa research project sa University of Pennsylvania at ang motor controller niya ay dinevelop ni Matt, ang kaibigan niya. Simula noon, lalo pang dinevelop ni Matt ang motor controller para sa negosyo niyang Vertig. Siya mismo ang nagdisenyo ng sarili niyang freely hinged na rotor head system na may central hinge, hindi tig-iisang hinge bawat blade. Ang malinaw na advantage nito ay mas simple ito dahil mas kaunti ang hinges sa rotor head. Pero mas mahalaga para sa particular kong gamit ay magkakabit lahat ng blades. Ipapakita ko kung bakit ito mahalaga. Kunwari ito ang rotor head at ang tatlong blades ay magkakapantay ng pagitan na tig 120 degree. Dapat nasa gitna ng rotor head ang sentro ng masa para perpektong balanse. Kapag gusto ng motor gumawa ng control output, pinapabilis o pinapabagal nito para mag-lead o mag-lag ang blades. Sa ideal na mundo, balanse ang rotor head dahil pantay-pantay ang galaw ng blades. Kung may kaunting pagkakaiba sa hinge friction o mas maraming drag ang isang blade, pwedeng mag-lead o mag-lag sila ng magkaiba. Inililipat ang sentro ng masa palayo sa axis ng pag-ikot at madudulot ng imbalance at paninginig. Sana ang pagkabit ng mga blades ay makatanggal ng panginginig na nararanasan ko. Sinabi rin ni Matt na matagumpay niyang nasubukan ang tatlong bladed na rotor head na may central hinge. Kaya based sa impormasyong ito, kailangan kong gumawa ng sarili ko. Ang rotor head na ito ay may central hinge sa 45 degree angle. Kaya kapag nagbabago ang bilis ng motor, yung blade na nakaayon sa hinge ang nagbabago ng angle of attack, habang ang dalawang blades ay umaangat o bumababa. Medyo kakaiba itong tingnan habang umiikot kasi isang blade lang ang nasa parehong plane, habang yung dalawa parang nasa ibang plane ng pag-ikot. Pagkalagay sa eroplano, nawala na ang dating panginginig na talagang nakakahikayat. Gayunpaman, mukhang wala itong ganong kontrol, kaya't sandali lang nakalutan ang eroplano bago ito tumagilid at bumagsak. Pagkatapos, ipinakita sa akin ni Matt ang isa pang rotor head na ginagawa niya na may parehong 45 degree na sentral at isang pahalang na bisagra. Ibig sabihin, ang ulo ng rotor ay pwedeng tumagilid sa anumang direksyon, parang universal joint. Dahil sa 45 degree na bisagra, pwede pa rin kontrolin gamit ang bilis ng motor para ma-vector ang thrust ng blades. Nakakatuwa na sa pagdagdag ng ilang bisagra sa rotor head, nagkakaroon na ito ng thrust vectoring effect sa simpleng pag-adjust ng motor speed. Kaya kailangan kong gumawa ng sarili ko. Halos kapareho ito ng dati, pero may dagdag na pahalang na bisagra sa gitna. Nakakatuwa kasi maayos ang pivot direction dahil sa pahalang na bisagra, pero dahil sa 45 degree na bisagra, para paikutin ito, pakaliwa o pakanan, kailangan pumihit pakaliwa at pakanan ang makatalim. Ang kabaliktarang galaw naman ang gagamitin sa thrust vectoring control. Kapag nakakabit na sa motor, kaunting pulso lang ng motor ang kailangan para maipit ang rotor na talagang astig panoorin. Dahil nabawasan ang panginginig ng ulo ng rotor, tinanggal ko ang mabigat na motor mount at bumalik sa 14mm wing spar para makatipid ng bigat.
Paano naman ang performance nito sa ere? Hindi maganda. Matapos ang maraming pag-tune at pag-aayos ng gyro stabilization, hindi pa rin ito masyadong gumaganda. Pero naisip ko, paano kaya kung patayin ko ang gyro stabilization? Ang teorya ko ay mananatili ang gyroscopic stability ng rotor habang umiikot ang sakyan panhimpapawid. Ibig bang sabihin, sumasalamin ito sa electronic gyro stabilization? Nakaka-interes na lumilipad ito, kahit walang stabilization sa pitch axis. Hindi ko akalaing posible pala yun. Ang problema, umaasa ito sa posisyon ng rotor blades para maging stable. Kaya kapag may hangin na nagbago sa anggulo ng blades, gagalaw din ang sasakyang panghimpapawid. Sa huli, kailangan kong magdesisyon kung gagawa ba tayo ng kakaibang two-rotor na test vehicle o susubukan nating gumawa ng scale model ng V22 Osprey. Mula sa pamagat ng video, siguro alam mo na ang sagot. Gusto ko sanang panatilihin ang freely hinged rotor head system, pero hindi ito practical para sa application na ito. Yung huling rotor head ang pinakamalapit sa tagumpay. Dahil sa thrust vectoring na disenyo, posible itong gawin gamit ang servo-actuated motor pivot na may advantage na malok ito sa pwesto habang nasa forward flight. Alam kong pwede ko pang i-tune ang rotor head ng ilang linggo o buwan para gumana tulad ng kay Matt ng Vertic. Pero pakiramdam ko parang nahulog lang ako sa sunk cost fallacy. Tinagaw ko ang hinge rotor heads at pinalitan ng simpleng servo-actuated motor pivot na kayang lumiko ng 20 degree sa anumang direksyon. Pwede akong gumamit ng maliit na servo na may 3:1 gear ratio at isang malaking servo sa gitna ng frame para paikutin ang wing spar. Hindi lang ito mas simple electronically, mas magaan din dahil maliit na servo lang ang kailangan para sa hover at tatanggal ang mas makapal na wing spar at isa sa malalaking tilt servo. Pag lumipad na ng diretsyo ang eroplano, ang mga maliit na servo ang hahawak sa mga motor sa isang posisyon, parang karaniwang propeller ng eroplano. Sa tingin ko, oras na para lumipat tayo sa fuselage ng proyekto nito na naipakita ko na sa huling video. Ang plano ay itatlong D-print ang fuselage gamit ang isang material na tinatawag na lightweight PLA at ilang kakaibang paraan ng disenyo para makatipid sa bigat. Ang magaan na material na ito ay bumubula sa 3D printing at mas magaan ng 60% kaysa karaniwang 3D print. Ang problema sa material na ito, ang paglawak mula sa foaming process and then iiwan ng residue. Kung itataas ng printer nozzle mula sa bahagi, dapat idisenyo ang modelo para matapos ang bahagi nang hindi itataas ang nozzle. Nabanggit ko ito sa aking Vito na proyekto at gumawa rin ako ng maikling tutorial sa aking pangalawang channel. Pero yun ay para lang sa simpleng hugis ng pakpak. Paano ito gagana sa mas komplikadong fuselage? Nagsimula ko gumawa ng sketches sa CAD para sundan ang profile ng totoong Osprey na inabot ng kaunting oras bago ko nakuha ng tama. Kapag pinagsama, parang tunay na bagay ito. Gumawa rin ako ng mas maliit na fuselage na magiging mahalaga mamaya. Pwede na ako magsimulang magputo ng reinforcement rib para matulungan ang fuselage mapanatili ang hugis. Ngayon, parang regular na 3D print infill lang ito na pumupuno sa loob. Pero para sa application na ito, sa paligid lang ng outer skin kailangan. Pwede akong gumamit ng mas maliit na fuselage para tanglin lahat ng panloob na rib, kaya skeleton frame na lang ang matitira. Alisin ang mga rib na ito mula sa solidong modelo ng fuselage para hindi malito ang printer at ma-print ng maayos ang bahagi. Kung gawing shell ang fuselage at maglagay ng solidong rib sa loob, kailangang iinat ng printer ang nozzle bawat paggawa ng bagong rib. Kung solid ang fuselage at puputulin ang rib mula rito, iguguhit ng printer ang bawat layer nang hindi tinaas ang nozzle, kaya makakagawa ito ng malinis at magaan na bahagi. Ito ay bagong lightweight PLA mula Colorfab na mas matibay sa mataas na temperatura. Dati na akong nagka-3D printed na pakpak na natunaw sa araw, buti na lang tamang kulay ito para sa Osprey. Mapapansin mong may halong malalaki at maliliit na tadyan sa loob ng fuselage. At iyon ay dahil nagpatakbo ako ng maraming test prints para malaman kung paano ko mapapanatiling magaan ang mga bahaging ito
habang pinanatili rin ang matibay na panlabas na shell. Narito ang ilang prototype na na-print ko habang dinidisenyo ito. Katulad nitong isa na may mataas na density ng maliliit na tadyang na mahusay humawak ng balat pero medyo nababaluktot at flexible din. May isa pa na mas mababa ang density ng malalaking tadyang at mas matibay pero kulang ang suporta ng tadyang sa balat kaya nababaluktot ito sa pagitan. Ito na ang final disenyo na pinagsama ang dalawa. Mataas ang density ng manipis na tadyan para sa tibay ng balat, habang mababa ang density ng mas malaking tadyang para sa lakas ng fuselage. Matapos ang 4 araw ng pagpiprint, tapos sa lahat ng pyesa, at handa nang idikit gamit ang CA glue o superglue. Medyo mahirap ito dahil mabilis itong matuyo. Ang fuselage ay dinasenyo para idikit sa 3 bahagi, ang ilong, gitnang bahagi, at buntot, na sa huli ay pandudugtungin gamit ang mga magnet. Kailangan ko munang alisin ang wing spar at mga motor sa frame para mailagay ito sa fuselage gamit ang carbon fiber skids sa mga nakaprint na rail. Pagkatapos, gugupitin ko ang butas sa print para ikabit ang pakpak dahil dito pwedeng idisenyo agad sa modelo. Kailangan i-print ang bahagi sa vase mode. Ngayon, pwede nang isaksak uli ang mga wire at ibalik ang wing spar at motor sa frame. May access sa harap at likod para hipitan ang bolt kung kailangan. Maaari ko nang isalpak ang bahagi ng buntot sa mga skids para tingnan kung paano ito magkasya, pati na rin ikabit ang ilong. At talagang nagsisimula na itong magmukhang katulad ng full-scale na modelo. Ang kailangan na lang nito ay ilang magnet para mapanatili ang mga bahagi sa tamang posisyon. Pagkatapos, print ko ang horizontal stabilizer at elevator gamit pareho ring magaan na material at disenyo. Ginawa ko ang hinge para sa elevator. Pinili kong gupitin ang malilit na rubber sheet para idikit sa pre-printed slot na ito. Natukso akong mag 3-dimensional print ng hinge pivot para sa control surface, pero mas madali at matibay pa rin ang rubber hinge na flexible din. Pagkatapos, idikit ang elevator servo sa ilalim para matakpan ito sa fuselage. Pero bago yun, idikit muna ang mga rudder sa mga dulo ng horizontal stabilizer. Siguro nahulaan mo na, 3-dimensional printed din ito. At ngayon, pwede mo nang idikit ang tail assembly sa fuselage. Ngayon, taktan na ang mga motor mount gamit ang scale engine nacelle. Malalaki ito, gaya ng totoong bagay. Kaya natatakpan ang magulong wiring. Nakayos sila gamitan mo na idinikit na bracket at magnet para pagdugtungin ang dalawang bahagi. Iwan lang na litaw ang ibabaw ng motor at propeller. Dahil umiikot ang motor nang hiwalay sa engine nacelle kapag naka-hover, hindi gagalaw ang mga nacelle dahil sa thrust vectoring. Kaya sana manatili pa rin mukhang scale ang eroplano. Kaya bago ko buuin ang pakpak, siguro magandang pagkakataon na subukan kung kaya pa rin mag-hover ng bagay na to kahit may dagdag na fuselage. Namuga ang mga propeller sa simula dahil nakatiklop ang blades para sa transportasyon, pero agad na ituwid at madali namang lumipad ang eroplano. Nagulat talaga ako sa ganda ng lipad ng bagay na to. Mas matatag na ito kapag nakakabit ang fuselage, marahil dahil sa dagdag na bigat at inertia na nagpapabawas ng galaw. Hindi ka pa na-tune mula nang idagdag ang fuselage, kaya baka mas gumanda pa. Pero maganda na itong simula. Natutuwa rin ako na lumayo na ako sa lumang rotor heads dahil mas simple ang sistemang ito at halos di mo mapansin ang pag-tilt ng mga rotor kapag naka-hover dahil sa nakaperming engine nacelles. Bago buuin ang pakpak, kailangan natin paraan para matilt ang mga motor para sa transition dahil na yon ay nakapirming patayo ang mga ito. Tinanggal ko ang fixed mount ng wing spar at pinalitan ng 3D printed mount para sa tilt mechanism. Pinili kong gamitin ang servo-operated gear system sa tilt, habang kailangan ng malakas na torque para i-tilt sabay ang dalawang motor. Ang bevel gear ay nagbibigay sa servo ng 3:1 ratio, kaya umiikot ang servo ng 270 degrees para i-tilt ang wing spar mula horizontal hanggang vertical. Ang ginamit kong servo ay murang nahanap sa Amazon para sa radio-controlled na kotse at kayang magbuhat ng 20 kilo sa 1 cm radius. Maka 2 Nm ng torque, pero dahil sa gear ratio, natitriple ito kaya nagiging 6 na Nm. Pinili ko ang Naka 641-2 na aerofoil, habil sakto ang laki ng profile nito para magkasya ang wing spar. Kaya nitong magbigay ng mataas na coefficient of lift bago mag-stall. Mahalaga ito dahil medyo mabigat ang eroplanong ito, kaya kailangan ng mas maraming lift.
Kapag na 3-dimensional print na, ikakabit ko ang aileron servo at didikitin ang mga bahagi ng pakpak. Kahit hindi pa rin ako bihasa sa pagdidikit, umaasa akong magiging malinis ang gawa ko mamaya. Ayokong gumamit ng pandikit sa pagkabit ng pakpak sa fuselage dahil baka kailangan kong buksan ang tilt mechanism at electronics. Kaya gumawa ko ng midsection na inilalagay lang sa fuselage. Kapag isilid ko ang mga bahagi ng pakpak sa spar, hinahawakan nito ang midsection at sinusuportahan ng fuselage ang anggulo ng pakpak sa pagtulak. Pagkatapos, binalik ko ang mga engine nacelle at sinuri kung maayos pa rin ang tilt mechanism. Sa wakas, pwede na nating ilagay ang mga aileron na gumagana gaya ng elevator gamit ang rubber strip bilang hinge. Paras nang tingnan kung kaya pa rin itong mag-hover. Kailangan ng mas mataas na throttle para mag-hover kapag nakakabit ang pakpak dahil nahaharanan ng pakpak ang hangin mula sa mga propeller. Ito ang dahilan kung bakit pinakababa ang mga aileron para mabawasan ang horizontal na lawak ng pakpak. Isang tip, huwag pagsamahin ang fuselage ng eroplano gamit ang magnet. Mabuti na lang ang naisip kong problema ito, kaya nagprint ako ng mga clip para ipitin ng magkadikit ang mga bahagi. Tumitimbang ng mahigit 2.2 kilo, may 1 metrong lapad ng pakpak. At mas maraming siwang sa panel kaysa Tesla, handa na itong para sa test flight. Tama, kaya ngayon ang araw para makita kung nilipad ba talaga ito o babagsak. Wala nang ibang dapat, gawin kundi paliparin na ito. Mabilis akong magta-take off at magta-transition agad sa forward, kalahating forward. Lilipad agad ng mabilis, para lang magkaroon tayo ng hangin sa ilalim ng mga pakpak. Sige, hindi naman masama. Nagku-cruise ito sa mas mababang throttle kumpara nung naka-hover pa. Ayokong magtagal masyado sa pag-hover kasi hindi tumatagal ang baterya. Sige, ito ay talagan. Lumilipad ito sa mas mababang throttle kaysa pag-hover. Maganda ito. Kaparating para sa isa pang pasada. Ang ganda ng itsura niyan. Ang kilis ng lipad. Gawa ka pa ng isang ikot, tapos papalapagin na natin. Grabe, hindi ako makapaniwalang lumilipad to. Ilalagay ko ng full flaps pababa at full transition mode, kaya naka-hover na siya na yon. Okay, hindi maganda yan. Okay, tama ba? So, sa madaling salita, ang nangyari ay nung nilipat ko pabalik sa hover mode, dahil malaki ang pang-shift ng mga motor pa atras, bigla itong naging sobrang mabigat sa buntot. Kapag ganyan, tingnan mo ang layo ng mga motor sa unahan. Sandali, half transition mode, kaya nandun ang mga motor. Tapos kapag nilipat ko ito sa hover mode, bigla itong nagiging mas mabigat sa buntot. Dahil nililipat ng malayo, paatras ang center of mass. Napalitan ko na ang baterya. Ready na para sa pangalawang test flight. Subukan nating makuha ang forward flight dito. Mag-transition tayo sa kalahating forward flight. Itaas ang flaps hanggang kalahati. Pataasin muna natin ng husto. Magta-transition na ako. Ngayon. Okay, hindi na gusto yun. Wow, okay. Malamang sobrang hirap makita yun sa GoPro. Pero todo apak na ako sa throttle, pero hindi talaga umaanat. Okay, sobrang taas na natin. Maghanda ka nang mag-transition sa 3, 2, 1. Lumilipad na ito. Hindi, ayaw niya yan. Ayaw yan talaga yan. Sige, ibaba na natin ito. Subukan nating huwag gawing mabigat ulit ang buntot nito. Susubukan kong pabagalin ito ng ganito. Full flaps pababa, tapos sa huling segundo, hindi. Oh. Sige, ito ay...
Ang pagbalik sa pag-hover ay talagang napakapangit at hindi ko alam kung paano ito ayusin. Bigla na lang itong tumataas ang ilong kapag bumabalik ang sentro ng masa. Sinabubukan ko pa ito gamit ang eksang baterya, pero parang maayos lang itong lumilipad kapag half transition mode. Sa palagay ko, sapat ang bilis ng hangin sa ilalim ng pakpak, kaya nababawasan ang bigat sa mga motor. Pero kahit ganun, nakakalipad pa rin ito sa bilis na madaling kontrolin dahil ang mga motor ang nabibigay ng anat. Malaking problema pa rin ang paglipat ng sentro ng masa dahil sa pagtilt ng mga motor sa pagbabalik sa hover at paglipad paabante. Kapag pahalang ang mga motor, nagiging masyadong mabigat sa unahan ng eroplano. Pwedeng maglagay ng counterweight sa motor pod para bumalanse ang bigat ng mga motor, pero mabigat na rin talaga ito. Kaya sa tingin ko, mas mainam na magdisenyo ng weight shifting system na nagpapagalaw ng baterya ayon sa posisyon ng mga motor. Gusto ko rin magdagdag ng scale features sa disenyo, tulad ng bintana at undercarriage. Sa kayon, itatawag ko muna ito bilang modelo para sa workshop at mag-enjoy muna akong paliparin ang dati kong high performance na VTOL.